Kagaya po ng alam ng marami sa inyo, nakapagsagawa po tayo ng baptism last week at mamaya after the service, I shall also be interviewing another one who has expressed her desire to become a part of our community. So, naisip ko sa liwanag ng lahat ng mga kaganapang ito na marahil ay napapanahon na muli nating balikan ang mga mahalagang mga katotohanan na may kinalaman sa ating pamumuhay bilang isang komunidad ng mga mananampalataya. Paano po ba ito nangyayari? Ano po ba ang inaasahan mula sa atin? Etc. etc. So yun po ang purpose ng pagsisimula natin ng isang maikling serye. In fact, 4 na Sundays lamang natin itong isasagawa. So sa ating pong pagsisimula, muli ninyo akong samahan sa banal na kasulatan at buksan ninyo ang inyong Biblia sa 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 17. 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 17. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. In Filipino, ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at pinananaligan, dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan. Mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubos. Church life, the ministry of the Word. Mga kapatid, ang church life po ay essential sa ating Christian life. Hindi po tayo tinawag sa kaligtasan upang ating ipamuhay na mag-isa lamang ang ating pananampalataya. Inaasahan po na matapos na tayo ay makaunawa at makaranas ng kanyang pagliligtas, inaasahan na hahangarin natin na tayo'y makasama at mapabilang din sa, sabi nga ng Matthew 16:18, ay kanyang iglesia. Hahangarin natin tayo ay mapasama at mapabilang sa kanyang iglesia. At yan mismo ang nakikita natin na mga ganap o kaganapan sa banal na kasulatan. Very early in the book of Acts, in chapter 2, verse 47,
Ang sabi po, araw-araw namang idinaragdag ng Panginoon sa iglesia ang kanyang inililigtas. Ang bawat naliligtas ay idinadagdag sa iglesia. At kung magkagayon po, ano ang inaasahang kasunod nung pagdadagdag sa kanila sa iglesia? Ano ang purpose? Ano ang main reason? Ano ang itsura ng isang kalipunan ng mga mananampalataya na pinagsama-sama upang bumuo ng isang komunidad? Paano sila kikilos? Paano sila magkaroon ng koneksyon sa isa't isa at mag-relate sa isa't isa? Description pa rin po ng banal na kasulatan sa chapter 2, this time in verse 42, and they continued in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Yan ang itsura. O sa Filipino, masigasig silang nananatili sa mga turo ng apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa panalangin. At alam ninyo mga kapatid, sa panahon nila, ginagawa po nila ito araw-araw. Gayon sila nananabik sa salita ng Diyos. Gayon sila nananabik sa isa't isa na hindi pwedeng minsan lang sa isang linggo. Araw-araw. Sabi ng chapter 2 verse 46 muli. So, ang practice na ito ay hindi lamang, baka isipin kasi natin na ito ay unique sa Jerusalem Church. Pero dapat nating makita na ang practice na ito ay hindi lamang po peculiar sa mga Kristiyano sa Jerusalem. Ganito rin po ang ipinapakitang mataas na antas ng pagpapahalaga ng mga Kristiyano maging sa ibang lugar. Or specifically in particular sa pagkakataong ito, yung mga Kristiyano sa Efeso. Ano po ang sabi ng Acts chapter 20, beginning verse 31? Kaya mag-ingat kayo, alalahanin ninyong sa loob ng 3 taon, walang tigil ko kayong pinaalalahanan araw at gabi na may pagluha. At ngayon, ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na tungkol sa Kanyang biyaya, makapagpapatibay ito sa inyong pananampalataya, makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan ng Diyos para sa lahat ng mga taong itinuring niyang sa Kanya. Napansin po ba ninyo? Maging ang mga mananampalataya sa Efeso ay nagkakatipon-tipon. Ang sabi ni Apostle Paul, araw at gabi. Nag-aaralan tayo, araw at gabi. Ibinabahagi ko sa inyo, itinuturo ko sa inyo, itinatagubilin ko sa inyo ang Kanyang mga salita. At yun po ang malinaw. Malinaw din kung ano ang scope ng pagtuturo ni Apostle Paul. Ang sabi niya po doon sa chapter 20 verse 27, for I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo, kundi sa buong layunin at plano ng Diyos. Isipin ninyo yung mga kapatid at isaalang-alang natin yan sa liwanag kung paano naman natin ngayon tinatrato ang ating pagsasama-sama, kung ano ang poder, kung ano ang papel ng iglesia sa ating buhay. Or for that matter, kamusta tayo in relation sa buhay iglesia? Kamusta tayo sa aspetong yan? Mga kapatid, huwag po nawa tayong matagpuang winawalang halaga o sa termino ng 1 Corinthians 11:22 ay hinahamak ang iglesia. Huwag nawa matagpuan tayo na minamaliit ang iglesia.
na binabaliwala, isinasa isang tabi ang komunidad ng mga mananampalataya. Huwag nating kalilimutan po na inibig ni Kristo ang iglesia at ibinigay niya ang kanyang sarili dahil dito. Ephesians 5:25. Ganyan kamahal ng ating Panginoon Kristo ang iglesia. At kung tunay po na alagad tayo ni Kristo, hindi po ba dapat na gayon din ang ating maging pagpapahalaga sa iglesia na inibig niya at ibinigay niya ang kanyang sarili dahil at para dito. Na mula po sa mga talatang binasa natin kanina, malinaw po ang payak na pattern ng mga unang Kristiyano. Umiikot po ang buhay pananampalataya nila at ang buhay pagsasama-sama nila sa pangangaral ng salita ng Diyos. Doon umiikot. Umiikot sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa pagsamba, sa pagsasama-sama or fellowship, at sa pananalangin. Parang alam na ninyo kung ano yung apat. Kamusta tayo in relation to all of this, mga kapatid? Kamusta tayo sa ating pagtatrato sa pangangaral ng kanyang mga salita? Kamusta po tayo pagdating sa usapin ng ating pakikipag-fellowship sa mga kapatid? Kamusta ang ating buhay pagsamba at kamusta ang ating buhay pananalangin? Maliwanag po para sa mga unang Kristiyano na ito ang pinakamahalaga. Ang mga ito ang pinakamahalaga. At kung yun ay malinaw sa kanila, dapat ito po ay maging malinaw din para sa atin. Huwag po nating hayaan, mga kapatid, na matabunan ng ibang mga less important or less significant things or activities ang ating buhay pananampalataya. Huwag kayo mismo magpapatotoo na the more na inilalayo mo ang sarili mo sa mga bagay na itinalaga ng Diyos para magpatibay sa iyo, the more naman nalalamig ka, the more naman na mawawalan ka ng pagpapahalaga sa mga bagay na may kinalaman sa iyong buhay, pananampalataya, at may kinalaman sa iyong kaugnayan sa Diyos at kaugnayan sa iyong kapwa mananampalataya. So matuto tayo maging marunong sa pagpili ng mga bagay na ginagawa natin. Matuto tayo maging marunong sa mga lalagay, may the Lord guide us and give us wisdom as we set in order, our calendar, etc., etc. Baka mamaya, yung hindi mahalagang bagay ay siya nang umuubos ng yung lakas at umuubos ng yung oras. Naalala ko po, bukang bibig ni Pastor Brad Collingwood noong araw, we must always keep the main thing, the main thing. Oh, brethren, kamusta? Kamusta tayo? Now, ang text po natin, primarily, ang 2 Timothy chapter 3, verse 16, ang marahil po ay isa na sa pinakaunang maiisip natin kung ang pinag-uusapan po ay ang kahalagahan, kung ang paksa ay ang kasapatan, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Subalit, makatutulong po ito, o makatutulong kung ito po ay ating pag-aaralan, isa sa alang-alang, yung konteksto kung kailan ito ipinahayag. Ano po ang pinaka-konteksto? Kailan ipinahayag yung kahalagahan ng kanyang mga salita? Kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita? Doon po sa verse 2, beginning verse 2 ng chapter 3, ganito po ang
ipinakikita sa ating unawa sa pinaka-context. Ano ang mga kaganapan? Ang sabi sa verse 2, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Yan yung context. Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Verse 4, mga lilo, matitigis ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Namayan nyo ng kabanalan datwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Yan yung context, mga kapatid. Ito kasi yung banta sa ating pananampalataya. At hindi lamang po natin nakikita na nangyayari ito, kundi nadarama natin ang pressure na makitulad, yung pressure na sumunod na rin tayo sa agos ng sanlibutang nag-aalsa at naghihimagsik laban sa Diyos. Alam nyo at alam ko na hindi madali ang manindigan sa mga katotohanang itinuturo ng banal na kasulatan. Ang masamang impluensya, mga kapatid, na ito ay hindi lamang nakikita natin sa labas, na hindi lamang nangungumbinsi, kundi naglalagay ng pressure sa atin na makitulad sa kanila. Hindi lamang natin ito nakikita sa labas, nakikita natin ito mismo sa loob ng mga simbahan. Asabi po ng verse 5, na may anyo ng kabanalan, datatwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Lagana po ang pag-iisip ngayon sa maraming simbahan, at ang ating simbahan ay hindi exception, hindi exempted. Laganap ang pag-iisip na sapat na mayroon tayong kaunting participation sa mga gawain ng simbahan. Hindi na kailangan, hindi na mahalaga na makita pa ang kapangyarihan ng Ebanghelyo sa praktikal nating pamumuhay. Hindi kailangan na isang binagong buhay, ng isang lakad na banal. Hindi po ba ganyan ang diwa? Na para bagang ang simbahan ay isang sinihan na maggugugol ka ng ilang sandali kung gusto mong manood, kung gusto mong makibahagi. It's all up to you. After that, pwede ka na magpatuloy sa sarili mong buhay. At it does not matter kung paano mo i-carry on ang buhay mo sa buong isang linggo. Ang mahalaga, nagawa mo yung sasandaling panahon na iniisip mong inaasahan mula sa iyo. Malayo po yan, mga kapatid, sa diwa na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Halimbawa, sa 2 Timothy chapter 2, verse 19, let everyone that names the name of Jesus Christ depart from iniquity. O kaya naman sa Philippians chapter 1 and the verse is 27, let your conversation, let your manner of living, let your conversation be as it becometh, or worthy in other versions of the gospel of Christ. Hindi pwede na merong inconsistency sa iyong religious activities at sa iyong practical living. Kinakailangang nire-reflect ng lahat ng mga natututunan mo, nauunawaan mo sa komunidad ng mga mananampalataya at sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Sumasalamin dapat ito sa ating pamumuhay simula sa Lunes, Martes, Miyerkules, etc. Alam po ninyo, isang
Kapansin-pansing halimbawa niyan, kabawal-bawalan ngayon sa maraming mga simbahan ang pag-usapan ng kasalanan. Kung gusto mong ma-offend, kung gusto mong, sabi nga ng ibang mga pastor, kung gusto mong mga unti ang sumasamba sa simbahan, mangaral ka ng tungkol sa kasalanan at kung paano ito kinamumuhian ng isang banal na Diyos. Kabawal-bawalan sa maraming simbahan ngayon ang pag-usapan ang kasalanan at kung ano ang demand ng salita ng Diyos mula sa ating mga nagpapakilalang mga mananampalataya. O for that matter, sa lahat ng tao. Marami po sa simbahan ay pawang nominal Christians lamang. O mga Kristiyano in name only. Mga Kristiyano sa pangalan lamang. Kaya hindi po nakapagtataka na maraming nagpapakilalang Kristiyano hindi po kinakikitaan ng bunga ng banal na Espiritu na inaasahang mapoproduce sa kalooban ng bawat tunay na Kristiyano, mapoproduce ng Diyos mismo, ng Espiritu Santo mismo. Kamusta tayo sa liwanag halimbawa ng mga katangiang ito, ng bungang ito? Kamusta tayo sa departamento ng pag-ibig, kagalakan? Kamusta tayo diyan? Kamusta tayo sa usapin ng kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinaan, pagpipigil sa sarili? Kamusta tayo? Paano tayo nakikilala ng mga nakakasama natin on a regular basis in the light of the fruit of the Holy Spirit? Tayo na mga nagpapakilala ng mga mananampalataya. Diyan po nanggagaling ang pressure. Yan yung mga bawal salingin pagdating sa mga pangangaral sa pulpito. At yan ay ipinakita at ipinahayag na ni Apostle Paul kay Timothy. Ang sabi po sa chapter 4, 2 Timothy chapter 4, beginning verse 2, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpainuod at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi sa pagkakaroon nila ng kate ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling masamang pita. Ayaw ko sa pangangaral ng simbahang iyan. I would rather go somewhere else, kung saan ay hindi nasasaling ang mga bagay na mahalaga para sa akin. You see, my. Kamutin mo kung saan makate, hanggang magkandasugat, hanggang dumugo. It does not matter. Basta ang mahalaga, bigyan mo ako ng comfort. At ihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Ngunit ikaw, magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Kaya kailangan nating pasalamatan ng Panginoon Diyos sa mga lingkod niya na ibinigay niya sa SGBC, na nagtatapat, ginagawa ang lahat sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na ibigay sa inyo ang kailangan ninyo, hindi kung ano ang gusto lamang ninyo. Sa liwanag ng lahat ng ito, ang tanong, anong dapat nating gawin? Realidad yun Realidad na nabubuhay tayo sa isang fallen and broken world. Realidad na nabubuhay tayo sa isang sanlibutan na hindi nagmamahal sa Diyos, kundi namumuhi sa Diyos at sa Kanyang salita. How are we going, brethren? How are we going to push back? How are we going to stand our ground?
Sinabi po sa atin ni Apostle Paul through Timothy, 2 Timothy 3 verse 13, that at what? Ito yung realidad That what ang masamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama na sasama. Na magdadaya kung ikaw ay nabibigla na sa nakikita mo ngayong nangyayari. Kung gaano kalakas ang boses ng LGBTQ plus community, for example, sasama pa ng sasama. Napakarami pong impluensya everywhere. At hindi ako magugulat na ang ilan sa atin ay mag-give in. Pero ano sabi ni Apostle Paul? That what? Ang mga masamang tao at mandaraya, lalo sasama na sasama at magdadaya, at sila rin ay mga dadaya. That at what? Manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo tutuhan. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Babalik ka, go back to the basic. At ang nasa pinaka-foundation noon ay ang salita ng Diyos. Sa panahong magulong-magulo ang lahat, babalik tayo sa katibayan ng Diyos, ng kanyang mga salita at ng kanyang mga pangako. Saan tayo magsisimula? Una, gunitain natin, alalahanin natin ang mga unang nagturo sa atin. Sayang, kinailangang mag-excuse yung ating mga teachers sa kabataan, sa mga bata. Mahalagang marinig rin nila ito Mahalagang makita nila ang napakaseryosong papel na ginagampanan nila. Ano po sabi? Chapter 3 again, verse 15. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Second Timothy chapter 1 verse 5. Dito ay pinakikita na si Timothy, buhat pa sa pagkabata, ginagabayan na siya, inaalalayan na siya ng salita ng Diyos. Paano yon naging posible? 2 Timothy 1:5, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na unang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ng iyong inang si Eunice. Natitiyak kung nasa iyo ang pananampalatayang ito. Oh mga kapatid, naalala ko po, nung kami ay bata, ang aming ina ang siyang desidido na kami ay lumaki sa ilalim ng salita ng Diyos, sa ilalim ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi siya pumapayag na gagawa kami ng mga excuses. Sasama niya kami sa simbahan. May mga pagkakataong may mga pagsambang madaling araw, kagaya ng ginagawa din natin. Kahit gustong-gusto pang matulog, hindi siya papayag na maiiwan ka. Isasama at isasama ka niya. At ang isang bagay na hindi ko makakalimutan, kahit nagpuputo ka na sa labas, nagkakasayahan na sa labas, ang aming ina ay tinitipon kami, sapagkat siya ang unang naging mananampalataya. Tinitipon niya kami, sumasamba kami sa Diyos habang naghihiwalay ang taon. Umaawit kami ng papuri sa Diyos. Noong mga panahon na yon, hindi ko siya na-appreciate. Pero kapag kababalikan ko, naiintindihan ko ngayon na kung ako'y ako, dahilan sa katiyagaan, pagsusumikap at pag-asa na nasa puso ng aming ina, na nagsasabi, isang araw, tataglagin mo ang pananampalataya at iibigin mo ang Diyos na una kong nakilala.
Oh, mga kapatid, let us not underestimate yung influence na pwede nating maibigay sa ating mga anak dahil meron lamang tayong napakalimitadong sandali na meron pa tayong say sa buhay nila. Sapagkat darating ang araw, sila ang magpapasya. At sila ay mananagot, of course. Sila ay mananagot sa Diyos. Sila ay accountable sa Diyos. Pero, ang mga pagpapasyang iyan ay maiimpluwensyahan sana na nakahawig sana sa salita ng Diyos kung patuloy na mayroong, pag-asa sa ating puso at maraming pananalangin, gagabayan natin ang ating mga anak. Dito po, klaro sa mga talatang ating binasa, ang napakahalaga pong papel na ginagampanan nating mga magulang at ng mga guro sa simbahan sa paghubog ng pananaw or worldview at ng value system ng ating mga anak. I'm telling you, ako'y natutuwa sa binabahagi sa akin ni kapatid na Roman, sapagkat ang pinag-aaralan namin ay theology proper. Pero pag-uwi niya, sabi niya, ikinukwento ko pong lahat-lahat sa aking asawa at itinuturo ko sa aking mga anak. At kung magkagayon, umasa ka. In fact, yun nga mismo ang dahilan why we baptize our dear sister Lovely. Sapagkat lumaki siya sa simbahan. Pero sa mga panahon lamang na siya'y binabahaginan ng kanyang asawa, habang ito'y natututo ng mga katotohanan sa salita ng Diyos, noon lamang siya tunay na nakaranas ng kaligtasan. Oh, again, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Ang aming kami ay unang nakaunawa ng gospel sa matyagang pagtuturo sa Children's Sunday School na ngayon ay yumao ng si Sister Vilma. Sa mura niyang gulang, naunawaan niya ang gospel. Huwag natin isipin na itong mga batang ito ay imposibleng maligtas sa mura nilang gulang. Makapangyarihan ang Ebanghelyo at ang Diyos ay walang pinipiling sino man, anumang edad, anumang gender, anumang lahi, etc., pagdating sa usapin ng pagliligtas. Malinaw po mga kapatid na tinatangkang i-undermine ng sanlibutan ang godly influence natin sa ating mga anak. Pipilitin po nilang papaniwalain ang ating mga anak na ang mali ay tayo, na marahil ay backward lamang ang ating unawa. Kukumbinsihin nila kapag sila ay nagpatuloy na sa buhay nila, kapag sila ay umentra na sa kolehiyo, kapag sila ay nakakilala na ng ibang mga tao, ang mga impluensyang ito ay maaaring magtangkang kumbinsihin ang ating mga anak. Papaniwalain ng ating mga anak na sila ang mas nasa poder, nagabayan sila kaysa sa atin. Think about that. Kaysa sa atin na talagang, young people, sa atin na talagang nagmamahal at nagpapahalaga sa kanila. Hindi nakapagtataka na sa James chapter 3 verse 1, merong pagbababala na huwag hangarin agad ng sino man ang pagiging guro. Sapagkat
mayroong malaking at mas mataas na accountability ang sino mang nagtuturo sa Diyos. Are we taking seriously yung poder na ibinigay sa atin ng Diyos, yung pagkakataon, yung privilege na ibinigay sa atin ng Diyos? Minsan ang problema nasa loob ng tahanan. Minsan ang problema hindi lang sa loob ng tahanan, maging sa simbahan. Baka may problema tayo sa usapin ng, for example, ay authenticity. Baka kaya palayo ng palayo ang loob ng ating mga anak. Ay sapagkat nasa-sense nila ang pagiging hindi tunay ng pananampalataya natin. Oh? Nakikita ba sa atin yung tunay na joy of the Lord? Baka kaya ang pananaw nila sa simbahan, it's the most boring place that you could be into. Kasi yun yung nakikita nila sa buhay natin. Meron pa bang masasaya sa isang mananampalataya na kahit na sa panahon ng pagsubok, inaasahan na sila ay matatagpuang hinaharap ito ng may kagalakan? Kamusta? Paano natin ito nire-reflect sa ating family life, sa ating private life, you see? Baka may problema sa ating, hindi lamang sa usapin ng authenticity, kundi baka doon sa usapin ng inconsistency, you see? Yung itinuturo mo sa kanila, hindi naman nila nakikita sa buhay mo. Laging nandoon yung attitude na if we could only blame others, we would. Pero how about magsagawa tayo ng refleksyon? Baka ang problema ay nasa akin. You don't give them a choice. When it comes to the truth of the Word of God, hindi yan multiple choice. This is the way, walk ye in it. Alam mo lang yung ibang paraan, ibang daan. Papunta sa kapahamakan, tapos, sige ko, anong gusto nyo? You don't do that. Train up a child in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it. Pero magiging epektibo lamang yan kung nakikita nila at makukumbinsi sila na ito talaga ang hindi better choice, the only wise choice. Amen? Yung ibang mga anak naiinip na maging independent na lang dahil hindi masaya ang tahanan. Walang Kristo sa loob ng tahanan. Mga kapatid, huwag nating pahintulutan na yan ang maging description ng ating tahanan. Please. Again, they have the form of godliness, but denying the power thereof. Mga young people, lalo na kayo na lumaki sa simbahan, makita naman ninyo kung gaano kayo kapribilehiyo, kung gaano kayo kapalad na kayo lumaki sa ilalim ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Ang salita ng buhay ay siyang nagsisilbing tanglaw ninyo at gabay ninyo. Sapagkat hindi po marami ang nabibigyan ng ganyang pagkakataon. Huwag ninyong maliitin ang pagkakataong meron kayo na kayo na isasama at nagiging kabahagi ng ganitong mga gawain. Tingnan nyo ang sarili nyo na kayo ay pinapaboran ng Diyos kung kayo ay inilalapit niya sa kanyang mga salita. Ang salita ng buhay. Salita ng buhay. Baka ang problema
ay nandoon sa, ano yung sinabi ko kanina, inconsistency, authenticity, humility. Alam naman ng anak mo na hindi ka perfect eh. Ba't ayaw mong aminin? Alam nyo ang mas tamang attitude? Panginoon, nagkakamali ako. Patawarin mo ako. Itinuturo mo ang anak mo sa Diyos. Anak, kaya kailangan natin ng Diyos. Dahil maraming beses makikita mo si tatay na madadapa. Maraming beses na makikita mo si nanay na magkakamali. Kaya sama-sama tayo nahuhugot ng ating lakas, gabay, pagtuturo mula sa Kanya. Dahil anak, kung ako lang, hindi ko kaya. Kung ikaw lang, hindi mo kaya. Hindi natin kaya. Huwag tayong lumayo sa nag-iisang kaya tayong sustinahan. Amen? Baka doon ang problema. Sobrang yabang natin. Hanggang sa punto na klaro sa ating mga anak, hindi na tayo totoo. You see? Ang mga kabataan po kasi idealistic yan. Naglolong sila for what is true and authentic. Hindi peke. Tapos ang makita nila, tayo. Na pinipilit magsuot ng maskara. Oh, mga kapatid. Kaya ang hirap nilang imaginein kung ano ba ang Christian life eh. You see? Hindi klaro na ang buhay pananampalataya pala ay tungkol sa isang tao na siya dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil lang sa biyaya ng Diyos. Pero dapat maging klaro po sa atin na hindi sapat na kabisado mo lang ang mga katotohanang nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi sapat na ginagawa mo itong gabay lamang sa iyong pamumuhay. Dapat kang dalhin ito sa malinaw na unawa at tunay na karanasan ng kanyang pagliligtas. Ano po sabi? Mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Mga kabataan, huwag kang masiyahan na bahagi ka ng mga pagsamba. Hangarin mo na ang naranasan nila ng iba ay maranasan mo rin yung kapangyarihan ng pagliligtas ng ating Panginoon. Ano mang short doon ay hindi katanggap-tanggap. So going back, verse 16 again. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction. Hinto ko lang sandali, naalala ko kasi. Yung pagka-Christo-centric nito, no? Si Kristo eh. Yung buhay natin is not only Christ-centered, Christ should also be the goal. Christo-centric and Christostelic, you see. Paano natin ina-actualize siya sa buhay natin? Kung ang bukang bibig mo, pera. Kung ang bukang bibig mo, trabaho. Kung ang bukang bibig mo, makuha ko yun, maranasan natin yun. Where is Christ? Kaya maraming mga kabataan ngayon confused. Ano ba talaga mahalaga? Nalilito na ako. So again, going back, verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Lahat ng kasulatan sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at
mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Isipin ninyo, God spoke the entire universe into existence. Genesis 1 to 31. He spoke the light, He spoke the water, the sky, and everything else into existence. Malinaw po ba sa atin na ganito kamakapangyarihan ng Diyos na ating pinag-uusapan? Sabi nga, ex nihilo nihil fit. Nothing comes from nothing. Hindi uubra na walang supreme being, creator of everything. Because the universe cannot get itself into existence. Nothing produces nothing, you see. Or nothing can produce nothing, you see. So kaya mayroon ang lahat ng ating nakikita ay dahil mayroon isang lumikha sa lahat ng mga ito. Ang Diyos na yan ang nasa likod ng banal na kasulatan. Ang Diyos na walang kapintasan. Ang Diyos na walang kamalian. Ang Diyos na walang kasinungalingan, walang sukat sa katapatan. Siya ang nagsasalita sa atin. So sa gitna ng mundo na nag-aalsa sa Diyos, malamig ang trato sa Diyos. At sabi ng Apostle Paul, remember kung anong meron kayo. At muli inyong papagtibayin ang inyong tiwala sa kanyang salita dahil yan lang ang hindi magsisinungaling sa inyo. Dahil yan lang ang tapat. Siya na in the first place, siyang Diyos na dahilan ng iyong pag-iral. Amen. Praise be to God. Sabi po ng 2 Peter chapter 1, verse 19, we have also a more sure word of prophecy, whereunto you do well that ye take heed as unto a light that shineth in a dark place until the day dawn and the day star arise in your hearts. Now think about that. Ilan lang mga revision ang ginagawa, for example, sa usapin ng medisina. Naalala nyo nung araw, yung mga umabot dyan, yung naglalagay ng tingga ba yun? Yung lead sa ngipin? Oh, bahagi yan ng trabaho ng dentista nung araw. Kaya nung araw, marami, pagka ngumiti, ting! Kasi meron. Pero sa pagpapatuloy ng mga pag-aaral, naintindihan nila na nagbibigay pala ng lason yun. Tama ako? Tama? Nasa ba si Madam Dentist natin? Tama? Yung nilalagay na nung araw na lead nga, di ba? Lead? Mercury, ayan. Hindi na yung ginagamit. Tama, Dr. Ijoy? Ngayon? Bakit? Lason yun eh. Pero ilan ang napaniwala at marahil ay namatay. I don't know. Pero tiwalang-tiwala ka. Pinahawak mo yung bunganga mo at kung ano ginagawa na, hindi mo alam yung ginagawa sa iyo. Di ba? Kaya pansinin nyo, lahat ng dentista madaldal. Dahil nililitukan nila eh. No? Kamusta naman po ang buhay nyo? Dapat ang mga tanong, yes or no lang ang sagot. Amen, doktora? Pero narito, mga kapatid, idinadala sa atin ang salita ng Diyos na hindi raw nagsisinungaling. Masanda ka pang ilagay sa stake yung buhay mo, sa karunungan ng tao,
Napabago-bago. Marami nang nauna sa atin. Oh, so great a cloud of witnesses. Marami na ginawang saligan ng buhay nila ang salita ng Diyos at hindi sila na-disappoint. Amen? Yan yung pinag-uusapan namin ni kapatid na Kimpi. Amen, Brother Kimpi? He who believes in Him shall not be put to shame. Tinitiyak yan ng ating Panginoon. Again, we have also a more sure word of prophecy, whereunto you do well, that you take heed as unto a light that shineth in dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Kalungkutan ng puso ko as I observe, lalo na yung mga young people natin na para bagang, yun na-observe ko yun yung para bagang, ay matapos na sana yung sermon. Hindi nila nalalaman na inihahanda ang bawat isa sa mga araw na darating kung saan hindi ka na kayang i-encourage ng sweldo mo, i-encourage ng love interest mo, i-encourage ng etc. etc. Inihahanda ka, dinadala ka sa isang matibay na saligan. Hindi lamang si Peter na nagpapatotoo tungkol dyan. Sabi naman ni Paul sa 1 Corinthians 2, verse 12, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us, which things also we speak, not in the words with which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual things. But, ito ang malungkot, but the natural man receiveth not the things of the Spirit, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. That is why you do not ask. We do not ask our children, gusto nyo bang sumamba? Ano inaasa? Hindi mo naiintindihan the doctrine of total depravity? Hindi mo ba naiintindihan na kung tatanungin mo sila at talagang isusulisit mo yung honest answer, ang sasagot nila, abay, ayoko po. Hindi mo iniiwan sa kanila yung decision na yon. Come. And girls, come. Do not delay. Amen? Praise be to God. At ang malinaw pong unawa dito, ang siyang mismo ugat ng mga pagpapasalamat ni Paul. Sabi niya sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 13, for this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, yung contrast doon sa binasa natin kanina sa 1 Corinthians 2:14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them. Why? Because they are spiritually discerned. So, without the Spirit, there's no way for us to appreciate and understand God's Word. So, dito naman yung kabaligtaran. Pag dumating na, kaya mahalaga yung panalangin. Pray for our children one by one. Lord, gabayan mo si kami sa mga pagpapasyang ginagawa niya. Bigyan mo siya ng wisdom. Alalayan mo si Shasha, si Lane. Iniiyak mo yan sa Panginoon. I don't know, maybe sometimes they would misunderstand us. Itong mga magulang namin, masyadong malaki na ako. Yung mga ganon. Saan ka na ngayon? At
At hindi ka makakali hanggat hindi mo alam kung saan sila nandoon. Concern ka sa kanila. Sabi ko nga, isang araw, nakita ko lang naman niya sa Facebook. Isang araw, yung cellphone di na magre-ring. Wala na yung daddy. Wala na yun. My. I really don't care kung magkaroon ba ng sariling bahay yung mga anak ko, sasakyan. Hindi yun ang mahalaga para sa akin. Huwag silang lumayo sa Diyos. Yun lang nag-iisa kung gustong mangyari. At alam kong wala sa akin yung power na papangyarihin yon. God, ikaw lang. Ikaw lang. Ikaw lang. At dama ko yung kagalakan ni Paul. Amen? Again, for this cause we thank God without ceasing. Thank you, Lord. Bakit? When ye receive the word of God, which ye heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in truth. Yun naman ang totoo. But as it is in truth, the word of God. Yun yung nagpasaya kay Paul. Yun lang. At pwede rin naman baliktarin yun. Mga anak, huwag kayong masiyahan at magkasya na naaabutan nyo yung inyong mga magulang. Kung hindi sila nakakakilala sa iyo, di ba? Yun lang. Minsan, yun lang yung concern mo. Makapagsimpan lang, makapagtabi lang. Gusto kong iparamdam sa magulang ko na mahal ko siya. Paano? Ito po ang pera. Hindi yun. Hindi po yun. Kung hindi siya nakakakilala sa Panginoon, hindi mo ba naiintindihan na tinatahak niya yung kapahamakan na maraming bling-bling? Tumatahak pa rin siya sa kapahamakan. Masaya siya, komportable. Pero saan siya papunta? Remember my illustration? 10-story building. Yay! Habang nalalaglag. Yay! Ang sarap! Ang saya! Yay! Hindi mo na-realize papunta sa tiyak na kamatayan. So kung ikaw ang anak at ikaw ang nakakaunawa, huwag kang masapatan na mabigyan mo ng Christmas gift ang magulang mo. Sandali lang yon. Mauubos yun. Kung ang Diyos ang nasa likod ng salita ng Diyos, kung ang Diyos ang makapangyarihang magbigay ng unawa sa sino man, ano ang dapat maging attitude? Every time na binubuksan natin ang salita ng Diyos, sabi ng Psalmist 119, Psalm 119, sabi ng Psalmist, give me understanding, verse 34. Oh, give me understanding, and I shall keep thy law. Yea, I shall observe it with my whole heart. It's everywhere actually. It's everywhere in Psalm 119. Give me understanding. Give me understanding. Lord, bigyan mo ako ng unawa. Kailan ka huling nanalangin? Hindi. Sangkatutak ang iyong imagination, ang iyong plans and machination, etc., kumpleto ka na eh. Tapos sabihin mo lang, Lord, buo na to eh. Bless. Bless mo, Lord. Paki-bless na lang. Ito gusto kong mangyari. Please bless. Huwag kang umasa. Huwag kang umasa na pagpapalain ng Panginoong Diyos ang mga daan mo at lakad mo na nakahiwalay sa kalooban niya at nakahiwalay sa salita niya. Amen? Oh, my. Ang salita ng Diyos lamang ang maaaring bumuo sa atin, kumumpleto sa atin. Yan yung pangatlo. Anong gagawin mo? Papaalala mo sa sarili mo yung mga itinuro sa iyo ng mga naging guro mo, ng mga pastor, ng iyong magulang, etc. Pangalawa, papaalala mo sa iyo kung gaano ba kahalaga at bakit naiiba
ang banal na salita ng Diyos. Salita ng Diyos ito, hindi salita ng tao. At pangatlo, ito lamang ang may kakayahang magbigay sa iyo ng hindi kayang ibigay ng sino man. Ano po sabi? Going back, verse 16 again, lahat ng kasulatan isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway, pagtutuwid, pagsasanay sa matawid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Opo, totoo. Maraming mga bagay ang hindi mo matututunan sa banal na kasulatan. Hindi tinuturo ng banal na kasulatan ang tungkol sa architecture, ang tungkol sa engineering, etc., etc. Hindi yun ang main purpose ng banal na kasulatan. Bakit ito isinulat? You see, nagbibigay siya ng karunungan sa lahat upang ang mga ganitong aspeto ay matutunan natin sa ibang paraan. Pero po, pagdating sa usapin ng, for example, pagsagot sa tanong, sino ba talaga ako? Ba't ako nandito? Saan ako galing? Saan ako patungo? Anong kahulugan ng aking pag-iral? Tanging ang banal na kasulatan lamang ang nagtataglay ng kasagutan. Ang hamon ko, mga kapatid, sa atin na siyang pinagkatiwalaang ipangaral ang salita ng Diyos, ang hamon ko ay siyang hamon ni Apostle Paul. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Huwag mo hayaan na sino man ay magmaliit ng puder na iyong ginagampanan. Continue on. In faithfulness, preach God's word. Sa inyo mga kapatid, ito naman ang paalala ko. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Gawin natin, ibalik natin ang centrality ng salita ng Diyos sa buhay, pamilya natin, sa community life natin. Oh, marami nang nagsinungaling sa'yo. Maraming beses ka nang nadaya, madala ka na. Go back sa isang hindi nagsisinungaling. Go back through the word of truth.